welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you, your 72 hours, timeless. Tingnan natin. Para kay Leo. Sa mga gusto magpa-personal reading, syempre nahan po. No? Sa description below or please connect me sa Facebook Messenger. I love you all sa inyong lahat, sa mga love na ibinibigay nyo ha. God bless you. Para kay Leo, 72 hours timeless reading. Okay, kuha tayo ng syempre, ng iyong angel numbers. Leo. Uy, ito na nga. Sabay ka na. Okay, meron kang 13, 30, 11, 30. Ang galing oh, 4-3 siya oh. Tapos tingnan mo ha dito ha, 11 to, di ba? 1, 1, 1, o 3. Tapos 3, 3, 3, 3. Apo! Tapos i-divide mo to. Aba, there's a growth ha. May mangyayari sa'yo. Mas magiging ka ngayon. Very creative this time. Nandun din yung point na may mga forwarding ng iyong mga plano and then may mga situation of preparing also. Dun din sa point of the 9 din kasi yan eh. This is a fruition. Kumbaga, this is a fulfillment of your life. Congrats! San ka? Ganda naman, 72. Amo ha, basta kung kailan nyo ito yan. Kung kailan mangyayari yan, kung kailan nyo napanood yon. Okay. At ito yung sitwasyon mo na nakikita ko sa'yo na there's a desire situation, na siguro iniisip mo, nagninilay-nilay ka, o kaya nag-iisip ka when it comes to sa connection. Siyempre, may mga anak ako di ba? Na pwede rin ito na ikinasisiya mo. Or sa iba dito is may mga dinidesire ka na gusto mong panindigan na iniisip na ikinasisiya mo, pero naiintindihan mo kung paano, alam mo kasi sa sarili mo paano mo resolbahan yung sitwasyon sa iba sa inyo. Kasi syempre handito kasi si Key, yun. Kaya it depends on your action. Pero dito sa sitwasyon nyo, it will happen. Mangyayari talaga siya. You will receive the blessing na hinihiling mo, sa nakikita ko sa'yo dito. And then, merong ka daw marireceive. Ganyan. And blessing, gift, love, tulong, or ikaw ito sa kanila, sa kanya, kung sino man yun. Andun din yung point na may nakita ako na tao na makaka-receive ka ng pambobola sa kanya, may pambobola kasi, or pwede ikaw rin kasi mambobola, vice versa tayo. And then, may matanda akong nakikita dito. Pwede magkakaroon ka ng connection sa isang matanda, or mas matanda ito sa'yo. Or pwedeng sa iba sa inyo, this is a new person. Or sa iba naman sa inyo is kakilala nyo to, syempre. Na maaaring mas matanda sa inyo or vice versa, ikaw yung kukonect sa kanya. Sa iba naman sa inyo, ang nakita ko is magkakaroon mga debate, Yan, may mga debate or pag-uusapan. Pwede yun yung sa tao na sinasabi ko na mas matanda or bata man yan. Yan, magkakaroon ng mga debate situation. Ako na nakikita siguro related siya sa mga activities or mga situation na magiging gusot or mga struggling situation, magkakaroon ka na connection doon, o mapag-uusapan niyo yung mga ganung bagay. Pwedeng nandun sa point na yon. Kumbaga nandun sa iba sa inyo, this is a hard work situation. Siguro may mga hard work situation ka na pagdadaanan, o yung tao na yon may hard work situation na pinagdadaanan, then magkakaroon ka ng connection. Pwede. Vice versa yon ha. May mga conflict din ako na nakikita. Maraming ibig sabihin ng conflict. Pwedeng conflict with comes sa mga bagong taong kakilala mo or makikilala mo or sa trabaho mo or mga conflict related to yourself. Sa mga ginagawa mo, pwedeng na doon sa point na yun, sa mga sitwasyon na meron ka. There's a lack, growth, achievement, abundance also is coming. Sa iba dito may mga extension situation, hindi ko alam in what way sa iba sa inyo. May paghingi ng tulong or may tutulungan ka, vice versa. Positivity is coming din. And also, meron kang hinihiling na higit pa doon ibibigay sa'yo. As in,
Siguro may naiisip ka. No? Yun na nakita ko. May naiisip ka. Meron akong joyful situation na nakikita sa iyo, Leo. Hindi ko alam in what way. Siguro may mga happiness, celebration, excitement na pwedeng maganap, pwedeng nahados mo, or merong nakakapagbigay sa iyo noon, o may naiisip ka na ganun, mga ganun. There's a new beginning happen into your life. After ng struggling situation is may bagong simula na magaganap sa buhay mo. Yun na nakikita ko dito. Magkakaroon, kung dati medyo nag-struggle in some aspect of your life, this time, mapifeel mo yung peaceful of mind, or may there's a peaceful happen into your life this time, or pwede rin na may makakausap ka na makapagbibigay sa'yo para maging peaceful yung mind mo. Pwedeng ganun na handle sa point na yun. Parang may tumatawa. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, andun din yung point na may buntis. No? May buntis ata sa party mo. Hindi ko alam kung mabubuntis, buntis, o manganganak. Pwede kung may mga alaga kang hayop, pwedeng nahandun sa point na yon. Ako nakikita. Kung sino man iyon, congrats. Pwede rin kasi when it comes dun sa birth na yun kasi ano rin yun eh, it's your idea, no? Pwedeng nahando yung point. Siguro ang dami naglalaro na idea na gusto mong gawin when it comes to yourself, sa mga sitwasyon na meron ka, pwedeng nahando sa point na yun, ano, yeah, may mga bago kang gustong simulan, may mga bago kang gustong aksyonan, may mga bago kang plano, pwedeng nahando, basta there's an idea situation sa iba, no? When it comes to a birth situation. Okay, let's begin. Meron kang 1-3, o diba? Star fresh. O, tapos, whole taking, and wow! Tingnan mo! Wish come true. Sabi ko sa iyo, diba? You will receive, may marireceive ka na hinihiling mo. Congrats! This is it. Alam mo yung mga bagay na mabivision mo. Vision and prosperity. There's a money, abundance, money, manifestation, kasi this is a 5 is equal to 10, and the 1 is the beginning, the completion, and the new beginning happen into your life. Also, this is the 6 din, di ba? Ibig sabihin, the 66 is the achievement or the victory and success happen to your life. Kung titignan mo dito, is the 3 and 6 and 2. Ang galing, oh. Ano ba to? 3. 3. 3. 3. Oh, 4. Okay. There's a new beginning happen into your life na you're starting to rebuild or to restructure something into your life, ano, Leo, sa nakikita ko sa ito, and it will happen talaga. Yung tulad ng sabi ko sa'yo, kung titignan mo kasi magaganda kasi siya, no, sa nakikita ko dito. Yun. Andun din yung point of there's a good news. Meron talaga makikipag-communicate sa'yo. Mas magiging maganda yung flow this time. May mga actions ka na gagawin. Yan, mas pagiging very, adventurous this time sa nakita ko sa'yo dito. Ang ganda ng ano mo. Okay, tingnan natin to ha. We have a 1-3, the new beginning. And syempre, this is your happy choice and the happy outcome. No, handun din yung point of many experience or maraming may experience ka this time or itatry this time. Pwedeng nandun sa point na yun, no? Starting fresh. Encouragement, goal, foundation, creative venture, communication. Sorry sa ano ko. Step out on your comfort zone, the new beginning happen. You are about to create something meaningful. Oy, share mo naman sa akin kung ano yun, di ba? All your skill and talent will bring you auspicious profit. Build up your confidence and trust in your decision. O di ba sabi ko sa iyo kanina, there's a rebuilding or restructure situation happen into your life. Dito na yun. This is the fresh start happen into your life na your dreams will come true. Congrats! Your energy in 72 hours, Leo. Ang ganda ng card mo. Oh, 10 oh. O di ikaw na. 10 and the Magician oh. O di ikaw na. Sabay ganun eh. Si Ate Salbahe. 9 of Cups. O, 10 and 10. Completion. Aba, o nga no. Nalo. Okay. Teka lang ah.
Nag-aalo yung ilong ko. Baka matching kasi ako eh. Baka magulat kayo. Okay, okay na. Okay, when it comes sa yung energy, andito ka sa sitwasyon mo na you will back from the basic kasi, no? Para ilalaya mo yung sarili mo talaga sa isang sitwasyon na you think na hindi na siya mag-worth it sa'yo, na kailangan na talaga na mag-umpisa o kaya magkakaroon ka ng resetting sa sarili mo, mga ganyan. May mga sitwasyon na you are ready to complete, you are ready to start. Parang nandun ka sa point kasi na mas more ka ngayon this time na magpo-focus sa mga pangarap mo o hinihiling mo this time sa buhay mo. But comes sa yung energy, nakikita ko naman sa'yo you're stable. Handun yung focusing or yung umaasa ka sa magandang wakas ng gusto yung mga mangyayari into your life na doon ka na sa point na yun ano sa nakita ko dito. Happy naman, you're very satisfied spiritually, emotionally. May mga wish come true tulad ng sabi kanina na nakita natin na makakamit mo. Meron kang ikasisiye, no? Sa nakita ko, pwede rin dinahan doon sa point na may mga tao kang makikilala this time, sa iba naman sa inyo, eh merong family member o kaya naman mother figure sa iba na pwedeng magkakaroon kayo ng pag-uusap. Related sa isang bagay na want to be stable. Parang gusto ng stability doon sa point na yun. Yun nakikita ko sa iba sa inyo. O kaya pwede magkakaroon kayo ng pag-uusap related to money, bahay, lupa o kaya naman trabaho. Basta may connected ang pera, ganun. Or ko-connect siya sa'yo for something situation na pwedeng mahihilingin siya sa'yo or ikaw mahihilingin ka sa kanya. Pero yung energy mo this time is a new beginning. Andun yung point na yun. Andun na yung point yung courage mo. Andun na yung point of fresh start talaga ito, no? Sa nakita ko, ito siya. Yun. Parating. Ay, bakit ito? Minalasa ko pala. Ito pala ate. Yan, minsan nagkakamali talaga ako. Parating kay Leo, 72 hours. Ay. Diba? Mali-mali ate. Aba? Nangyari sa'yo. Nangyari sa'yo. Parating kay... Ito lang. Parating kay Leo po. Parating kay Leo. Okay. Okay, parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is magkakaroon ka daw ng pag-isolate. Pwede siya is connected to your stability eh. Yan, pwede siya sa trabaho, pwede siya sa pamilya, or pwede siya sa basta connected siya sa sa mga ganong sitwasyon. Yan, may mga pag-isolate sitwasyon. Sa iba naman sa inyo, magkakaroon ka naman ng disappointment sa isang tao mas matanda sa'yo. Or siya is ko-connect sa'yo dahil meron siyang disappointment na naganap sa kanya. Or ikaw ito sa kanya. Halimbawa, meron kang disappointment na naganap sa buhay mo, tapos ko-connect ka sa kanya. Pwedeng vice versa ha. Yun na nakita ko. Or sa iba dito, may mas matanda sa'yo na magkakaroon ng disappointment. Either siya sa'yo, ikaw sa kanya. Nado sa point na yun. Ang parating din sa iyo is magkakaroon daw ng getting together. No? Pwede siya sa close relationship, family unity reunion, having fun, happiness, enjoyment. May nakikita nga akong gathering eh, no? Hindi ko alam in what way yung gathering, but still handun din yung pregnancy sa nakikita ko dito. And then, may mga surprise parties event, ako nakikita. Also sa iba, you will enjoy the fruit of your labor and success.
Nandun yung point na yun, ano, sa nakikita ko dito. Nandun din yung point of, pwede rin kasi na may mga pag-uusapan related to your home, house, family. Pwede na doon sa point na yon. Mga lot, ganyan. Sa iba, ang parating din sa iyo is magkakaroon ka raw ng frustration either sa trabaho mo to or money connection, money related. Ganon. Hindi ko alam why. Wala ka bang pera? Kipit ka ba? May pagkakagastusan ka ba? Or pwedeng may lalaki sa iba naman na may konting frustration related to a money or a business or trabaho, no? Sa iba dito, meron din kasi ako nakikita na hospitalization. Hindi ko alam kung kailangan niya ba magpa-check up, may maintenance ba siya, or nagpapadoktor ba siya, kailangan niya ba magpa-hospital, confine, or paralyzed. Parang may nagaganon kasi ako nakikita, no? Kaya magtanungan kayo kung sino sa mga connection nyo, kung ang may mga ganong nararamdaman, no? Baka may mga nararamdaman na sila, baka lumala, di ba? Hindi naman natin masasabi yun eh. But still, you need to take care yourself din sa nakikita ko dito, no? When it comes sa nakikita ko sa'yo, also dito is you putting a guard when it comes to yourself, ano. Hindi ko alam in what way. Siguro when it comes to your needs, siguro mas nagko-focus ka na sa mga needs mo, mga ganun siguro ang nakikita ko, kaya parang putting a guard ka when it comes sa sarili mo, or vice versa, someone's putting a guard pagdating sa iyo, no? Yun na nakita ko, vice versahin mo siya. And then also, may malalaman ka raw na katotohanan. Ibig sabihin, there's a truth coming. No, hindi ko alam in what way. Pwedeng malalaman mo na lang yung news na yon o may kukonek sa'yo. But still, nandun yung may malalaman ka raw na katotohanan kung paano iba-iba kayo na pwedeng maganap o mangyari sa nakikita ko dito. May paghihintay rin ako na nakikita sa iba sa inyo. No, may mga tensyon na hindi pa rin natatapos o hindi pa nare-resolbahan, pero alam mo, it happen eh, no? Hindi after 1 day, 1 week, 1 month, mangyayari siya. Kung ano man yung sitwasyon na nagkonting na hinihintay mo or konti na di-delay siya, mangyayari at mangyayari rin siya sa nakikita ko sa iyo dito. May mga bagay lang din siguro sa iba, no, may mga bagay na aayusin or kailangan isaayos. Yun na nakikita ko, no, sa iyo or into your family sa nakikita ko dito sa iba sa inyo. May mga papers and documents ako na nakikita sa iyo, Leo. Hindi ko alam in what way yung papers and documents mo. Siguro may marireceive ka, may taong kukonek sa'yo related doon, or may dapat kang ayusin, asikasuhin. Pwedeng nalo sa point na yun. Tingnan natin ang dapat mong iwasan in 72 hours. Uy, it's your energy, oh. Alam mo, may papasok sa yung pera, Leo. Malaki man yan o maliit, pero may papasok sa yung pera. Pwede yun yung hinihintay mo na dating hindi. Parang may naanok sa'yo, di ba, na delay. Dapat mo iwasan. Ay! Ano ba yan, ate? Sumabog. Oh, sumabog. Ano yung sumabog na to? Pagpaplano. May tao na ano May tao dito na disloyal. Nadidepress ka? Meron kang sitwasyon na ikaka-depress mo. Yung iba sa inyo is may tao na may disloyal, or maybe sa iba is nawawalan o napanghihinaan ng loob. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan your energy. Iwasan mo yung hindi ka makapag-focus. Yung mawala ka sa uncontrol mo situation, no? Sa lahat ng aspeto ng buhay, you need to control yourself, no? Halimbawa, kung bibili ka, magsasalita ka, lahat, you need to control and focus, no? Mahabaan mo pa yung pasensya mo, ang sinasabi din dito. Siyempre, iwasan mo yung katamaran. Kung tinatamad ka, natural naman kasi yun sa buhay, di ba? Minsan tinatamad ka talaga kasi naman, lalo na kung masyadong mainit, lalo na sa Pilipinas kasi masyadong mainit, di ba?
Ganun talaga ang buhay. Yun, medyo iwas-iwas din. Tsaka yung lack of ambition ka, lack of energy ka, yung umiksi yung pasensya mo, tulad ng sabi ko kanina, be patient lang din. Yung controlling, di ba, yung sinasabi ko. And then, yung point din na malack of idea ka, tas malack of creativity ka sa sarili mo, malack of plano ka talaga, iwasan mo yun. No? You need to focus to make a plan. Yun, jump to your passion. Yun ang pinaka-the best kasi sa lahat. Magplano ka, gawin mo yung ikaka-excite mo, gawin mo yung gusto mo mismo talaga. Kasi the more na mas gusto mo yung ginagawa mo, the more na magsasucess ka. Try to make it balance any situation into your life. Saan man yan, iniinom, kinakain, pera, paggasto, sa mga tao na nakakasalamuhan mo, don't rush, huwag kang magmamadali, sabi ko kanina, always plan, and iwasan mo yung mga pagtatalo, alitan, hindi pagkakasundo. Siyempre, yung kawalan ng tiwala sa sarili o belief sa sarili, isa rin yun, Tsaka yung pag-aalboroto or magkaroon ka ng mga mental distress, ganyan, o yung mga tao na kukunik sa'yo, tapos mental distress ka sa kanila, may stress ka sa kanila, ay nako, oh my God, hindi mo kailangan at hindi para sa iyo yun. Para sa kanila yun, hayaan mo sila doon. Lack of goal and plan ka, iwasan mo ha. Tingnan natin your love. Iwasan mo yung maging close-minded ka o sa mga tao na may pagka-close-minded, iwasan mo na lang sila. Hindi naman kailangang patulan or makisawsaw sa mga ganyan. Love ni Leo, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Hindi ito yun, ate. Ay, tingnan mo, nakuha ko, oh. The Wheel of Fortune. Aba, alam mo ba na may tao dito? May tao dito mas matanda sa iyo. May tao dito na nakakaalala sa iyo. Mas matanda to sa iyo pero nakakaalala sa iyo. Parang nahatak siya ng nakaraan. Pero this Allah ba no? Iba naman sa inyo is may kakaroon ka ng communication sa taong kilala mo na. As in, kilala mo na siya. Family, something. Tulad ng sabi ko kanina. Love. Love po ni Leo. Ayo. Three of Swords. Okay ka lang? Kung saan ka man na Three of Swords dyan. Love. So, iba dito related siya sa family, no? Maaring iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng mga struggle, problem, burden when it comes to your family connected. Pwedeng na so baka nagkakaroon ng problema or magkakaroon kayo ng problema o may mga problema na talaga sa iba sa inyo. No? Pwedeng na sa point na yun. Okay, when it comes sa iyong relationship, dito sa sitwasyon mo is kung bago ka kasi dito, makakilala ka ng tao. Yung energy na nakuha ko, pamilyado na. Either kinasal na siya or pamilyado na talaga siya o may karelasyon siya. At wag mong gagawin yon, ha? Kasi you are worthy. Tandaan mo, Leo, ha? You are worthy. Hindi mo kailangan na makisaw-saw sa ibang mga hapagkainan. Okay? Pero nasa sa yun, it's your choice. Alam mo naman si ate, medyo may pagkaano lang din. Judgmental. Judgmental, ate. Hindi. Hindi, gusto ko naman, syempre gusto rin naman ni Lord tsaka ni Universe na mapaging okay kayo. Kasi why magiging ganito kayo? Diba? Pero nasa sa inyo yan. Diba? Kung kayo naman nagkahiwalay nitong tao na ito, masyado ka, alam mo yung point na binigyan ka niya ng maraming warning pero hindi ka nakinig. Alam mo yun? Hanggang sa dumating yung struggling. Diba? Hanggang sa dumating na hindi na talaga kayo nag-same page ng tao na to. Pero alam mo, kung titingnan ko to, this person kasi is still pa rin siya na gusto kanya, di manifesting you no? Pero wala naman siyang kilos sa nakikita ko dito. Handun lang siya sa point na nagkakaroon siya ng back and forth. Hindi ko alam why. Siguro gusto kanya kausapin, gusto kanya i-test, gusto kanya
Hindi ko alam iba pero back and forth naman siya eh. Yun ang nakikita ko sa kanya. Medyo nagsistruggle lang siya. Hindi ko alam in what way, pero siguro ang nakita ko dito, either kung may sinamahan to or may family or may karelasyon siya, nag-struggle siya this time, sa nakikita ko. Kaya rin siguro na pumasok ka bigla sa isip niya, no, yun ang nakita ko dito. Pero wala naman siyang action, pasa ngayon. Itong nakuha kong energy, pero, parang magkakaroon kayo ng connection eh. Itong tao na to, hindi ko alam, pero gusto ko niya kausapin. Naghihintay siya ng tamang panahon, tamang pagkakataon, tamang oras, mga ganyan. Kung kayo naman is in a third party relationship, yes, pwede kasi nanahan doon na pamilyado na talaga yung karelasyon nyo, or maybe this is you. Pero, magulo yung connection, o kung hindi naman pamilyado, or may third party relationship talaga. Pwedeng iba dito kasi is connected talaga siya sa family. No? Yun. Doon, yun na nagiging blockage. May blockage sa relationship, may blockage talaga sa nakikita ko dito. And then also is, well, nasa inyo naman ito, no, kung may mga third party kayo, kasi may mga time na hindi rin kayo magsisame pace kasi nga may third party, pero you try to evaluate yung situation sa nakikita ko dito, na kung hiwalay mo siya, hindi ko nakikita pa sa ngayon na hiwalay mo siya, pero siguro yung iba, mas nagpo-focus na lang din sa sarili nila, or baka naman may kinakaaliwan na rin kayo o kinakabisihan, sa iba sa inyo. Pero ang sinasabi kasi dito, focus to warning, no? Pero iba sa inyo, aware naman kayo na meron naman talagang third party or you are the third party. Ganon. Kung wala naman kayong third party relationship, when it comes in this connection in 72 hours kasi is parang busy ata kayo or busy ang isa sa inyo, no, sa nakikita ko dito. Pero may mga time daw na medyo may either magkakaroon kayo na tampuhan or may mga struggle situation na pwedeng maganap in both of you o sa relasyon na ito, may mga ganon. Pero kung sasabihin mo na maiaayos naman daw ang nakikita ko dito, may isasaayos siya kahit pa paano. Yun. Kung ano mang struggle yon sa nakikita ko dito. Sa mga walang third party yun Tingnan natin yung money mo in 72 hours. Kamusta po yung money niya? Magkakaroon ng mga pagkalito, kumbaga, sa iba sa inyo. Or mga depression. Sana huwag kayo mag-separation if ever. Baka pag-aaway o pagkatampuhan lang yun. Money po ni Leo. Okay. When it comes sa iyong, ganda ng ano mo. Pagdating sa iyong money, Leo, ang nakikita ko sa'yo dito kasi is may mga unfinished business ka raw. Hindi ko alam in what way, kung bakit ka may unfinished business, no? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, pwedeng nandun din kayo sa point, nandun din kasi yung point na talagang nandun yung support mo pagdating sa family mo. Yun na nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, this is the time na kailangan mo daw harapin yung mga decision making mo sa buhay mo. Ibig sabihin, you need to start a new beginning into your life, o kaya naman handun yung point na kailangan mo na talaga magdesisyon, no? At i-pursue yung mga naiisip mo, yung mga gusto mong gawin, yung mga decision mo. Yan, nandun yung point na iyon sa iba sa inyo. Or nandun yung point kasi na iba na kailangan mo daw gamitin yung mind mo and intellect. Yun ang sinasabi, no? Dito. Kumbaga mag-focus ka to your mission, mag-focus ka sa mga dreams mo talaga, yun. Sa mga achievement and fulfillment mo. Kumbaga nandun yung point na be creative sa iyong mga idea and make it reality. Follow your heart, no? Nandun sa point na yun. Siguro may mga problema lang kayo yung iba, may mga financial problem, pero this is the time na kailangan mo na talaga na kumilos, no? Kaya andito si Star Fresh, di ba? Kaya andito rin si Susi, di ba?
nandun yung point na yun. Kumbaga, ikaw na lang bahalang kung saan mo sususian yung susi na yan or gagamitin mo yung start fresh na yan, no? Sa tingin, kung saan yung bagay na sa tingin mo na hindi yan worth it, ano mo siya, isara mo yung pintuan na yun kasi may mga mag-a-unlock sa iyo eh. Yun nakita ko. May mga time na pwedeng sumakit ang ulo mo or paa mo, hindi ko alam yung iba't way sa nakikita ko dito sa iyo. Dito naman sa sitwasyon mo, may marireceive. Yung iba dito, you're receiving something eh. Pwede rin kasi na may mga tao na kukonek silang muli sa'yo, na magkukonek ang trabaho or pera. No? Pwedeng natin nagkaroon na kayo ng connection dito, maaaring magkukonek uli sa'yo ito. Huwag naman sana mangutang, di ba? Masakit na yun, mahirap na yun, di ba? Pero di ba sabi ko sa'yo is di ba yung iba sa inyo parang nag put a guard na rin, di ba? Yun ang panindigan mo yun, dahil, di ba? Dahil lalaki ka man o babae. Yun. But still, nasa sa'yo yung susi, your success, your fulfillment, your dreams, or your destiny is in your hand, ibig sabihin. Kasi, ayan na, di ba? Nagbubukasan na at magbubukasan na yung mga sitwasyon na para sa'yo talaga. Arigato namaste, God bless.